Sa Syria, nagsasagawa ng follow-up na halalan para sa prokliyamento sa hilagang silangang bahagi ng bansa. Karamihan ay Kurdish, gaya ng Hasaka at Kobani. Naganap ito ilang buwan matapos muling makuha ng Damasco ang mga lugar na iyon matapos ang madugong sagupaan noong Enero. Pipiliin ng botohan ang huling 11 upuan sa unang parlamento ng Syria mula na mapatalsik si Bashar al-Assad. Hindi ganap na demokratikong pagbabago ito dahil karamihan sa upuan ay pinipili ng mga kolehiyong elektoral. Direktang nagtatalaga si Pangulong Ahmed al-Shara ng isang katlo ng parlamento. Para talakayin ito, kasama natin si Siarwan Kadjo, isang Kurdish na mamamahayag at mananaliksik. Siarwan, nagbibigay ba ng tunay na representasyon sa mga Kurdish na lugar ang kasalukuyang eleksyon? Mailalarawan mo ba ito bilang formal na proseso na sa huli ay maaring walang gaanong kabuluhan? Salamat sa imbitasyon. Para sa akin, hindi ko ito matatawag na eleksyon. Tama ka, ito ay proseso ng pagpili hindi lang sa rehiyong Kurdish, kundi sa buong bansa na ang rehimen, Damasco, at si Pangulong Ahmed al-Shara. Pansamantalang, Pangulong Ahmed al-Shara ay personal na may malaking kinalaman dito. Sa usapin ng pagpili ng mga komisyong elektoral sa buong bansa, pati na rin ang isang tatlong bahagi ng direktang pagpili ng mga miyembro ng parlamento ng Syria. Kaya syempre, hindi masaya ang mga Kurd sa mismong proseso at ang bilang ng mga kinatawan na napili para sa pansamantalang parlamento para sa susunod na 4 na taon. Maraming dapat pag-usapan tungkol sa legalidad ng mismong botohan, pero may depekto ang buong proseso. At ipinapakita rin ito kung gaano na muling naging sentralisado ang Syria sa ilalim ng mga bagong autoridad sa Damasco. Paano tinitingnan ng mga Kurdo ang bansa ngayon sa ilalim ng Damasco at ng bagong pamahalaan kumpara noong panahon ni Assad? Una sa lahat, mahigit 12 taon nang nagkaroon ng de facto na otonomiya ang mga Kurdo sa malaking bahagi ng Hilaga at Hilagan sila ng Syria. Noon, naitatag ng mga Kurdo ang sarili nilang mga institusyon. At ngayon, nawala ng lahat ng iyon pagkatapos ng mga sagupaan noong Enero at ng kasunod na kasunduan sa pagitan ng pinamumunuan ng Kurdo na Syrian Democratic Forces at ng Damasco. Matapos talikuran ng Estados Unidos ang mga Kurdo at kanilang pinamumunuang kwersa. Siyempre, bago pa yon, pinagkaitan ng mga Kurdo ng mga pangunahing karapatan, kakulangan ng representasyong pampolitika sa lokal at pambansang antas, pati na rin ang pagkakait ng mga pangunahing karapatan tulad ng karapatang magsalita at magturo ng wikang Kurdo at iba pang kultural at lingguistikong karapatan. Ilan sa mga ito ay naibigay sa mga Kurdo, alam mo, sa ilalim ng administrasyong ito, nitong pansamantalang gobyerno sa Damasco. Halimbawa, ang wikang Kurdo ngayon ay kinikilala bilang isang pambansang wika, hindi opisyal, kundi pambansang wika, na may kaibahan at nagdudulot ng maraming interpretasyon kumpara sa pagkilala dito sa pambansang antas. Pero sa parehong panahon, masasabi kong medyo parang may kabalintunaan ito. Sa isang banda, ang pamahalaan ng Damasco ay gumawa ng ilang hakbang tungkol sa issue ng mga Kurdo na hindi pa nagawa ng alinmang pamahalaan sa makabagong kasaysayan ng Syria mula nang makalaya sila mula sa Pransya. Pero sa parehong panahon, handa rin ang pamahalaang ito na patayin ang mga Kurdong sumasalumat sa Damasco at sa kanilang autoridad. Kaya para sa mga Kurdo, isa itong tabak na may dalawang talim. Ang pagpili ng mga miyembro ng parlamento, lalo na, ay ginawa sa napakaingat na paraan na sumasalamin sa agenda ng Damasco para sa kung anuman ang susunod na mangyayari sa Syria. Alam natin yan, oo. Ano sa tingin mo ang kasunod matapos ang prosesong ito ng pagpili? Sa tingin mo ba magiging bagong sanhi ito ng pensyon sa Hilagan Silangan Syria? Tiyak. Ang ibig kong sabihin, isa sa mga pangunahing dahilan ng digmaang sibil noong 2011 ay ang parehong sistema ng matinding sentralisasyon sa buong bansa na hindi ikinatuwa ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng bansa kung paano pinapatakbo ang mga bagay-bagay. Ang lahat ay kontrolado mismo ng Damasco.
Pareho pa rin ang nangyayari kahit sa ibang paraan at kung paano sinubukan ng Damasco na bawiin ang autoridad nito sa buong bansa. Mananatili pa rin ang tensyon doon. Maaring makakita tayo ng panandalian hanggang katamtamang katatagan, pero syempre, sa kalaunan, hindi makakamtan ng Syria ang anumang uri ng katatagan na nais makamit ng gobyerno ni Bashar kahit pa may suporta o wala mula sa ibang bansa. Kaya sa tingin ko, ang tanong ay babagsak sa kung anong uri ng sistema ng pamahalaan ang maaaring magkaroon ang Syria. Pinag-uusapan ba natin ang isang federal na sistema? Pinag-uusapan ba natin ang isang administratibong desentralisadong sistema o isang purong sentralisadong sistema na matagal na umiiral sa Syria, lalo na sa ilalim ng pamumuno ng Ba'ath? Sa mahigit 50 taon, 5 dekada, kaya hindi agad-agad masosolusyonan ng mga issue. Pero naniniwala ako na kung magpapatuloy ang kasalukuyang pag-iisip sa Damasco pagdating sa pagtulak sa mga Kurdo na lalong maisantabi, parehong sa politika at lipunan, muling lilitaw ang mga tensyon. Kahit pa magtagumpay ang Damasco sa pagbuwag ng mga puwersang Kurdo at pagsama o pagsanib sa kanila sa mga institusyon ng depensa ng Syria, naniniwala ako na kailangan maintindihan yon ng Damasco. Para maisama ang mga Kurdo sa estadong Syrian, dapat munang kilalanin ang kanilang mga karapatan. Bago natin talakayin ang pamamahagi ng posisyon at mga simbolikong bagay, pati pagsama ng ilang miyembro ng komunidad ng mga Kurdo. Hindi malulutas ng mga bagay na yan ang matagal ng mga issue at hinaing na nararanasan ng mga Kurdo sa loob ng napakaraming taon. Napakahalaga, lalo na kapag tinitingnan natin ang hinaharap ng maaring mangyari sa Syria. Si Juan Cadjo, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English na yon. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin.